Magandang araw, Tito Makoy. Habang pinapakinggan ko ang kwentong padala sa iyo ng isang dating OFW na si Phoenix, bigla akong napakuyom ng aking kamao. Parang gusto kong manuntok ng isang ama kahit na alam kong masama ito. Ito'y dala ng nakarelate ako ng gusto sa pakiramdam ng kanyang anak na si Pepen. Ako nga po pala si Ariston, self-employed ako, panganay sa dalawang magkapatid. Babae po ang sumunod sa akin. Ang pagiging walang kwentang ama ng papa namin ang naging sanhi ng trahedya o malakas na unos sa buhay naming magkapatid at sa nanay namin. Nagtatrabaho noon ang papa namin bilang isang maintenance staff sa isang mall dito sa amin. Ang mama naman namin nagpapa-order ng cake at putong bigas. Ito ang payak na hanap buhay namin. Nairaraos namin ang aming pangangailangan. Noong high school na kaming magkapatid, naisipan ng papa naming makipagsapalaran sa abroad. Dahil nga sa hindi maglalaon, papasok na ako sa college, hindi nakakayanin ng payak na kinikita nilang mag-asawa para tustusan ang pag-aaral namin. Maswerte nga Tito Makoy na nakalipad ang papa namin papuntang United Arab Emirates. Kagaya dito sa Pilipinas na as a maintenance din ang kanyang trabaho. Sa unang 2 taon mula nang lumipad ang papa namin, nakita ko talaga ang malaking pagkakaiba ng sitwasyon ng kabuhayan namin. Nakabili ang mama namin ng malaking oven para sa pagpapa-order niya ng cake at putong bigas. Yung harapan naman ng bahay namin, napabubungan ito, ginawang maliit na karinderya. Yung iba kasing nilulutong puto ng mama at cake na ibibinta namin dito sa karinderya, liban pa sa lutong ulam at kanin. Kami namang mag-aama paminsan-minsan lang nagkakausap sa messenger. Alam mo Tito Makoy, hindi na kami mga bata kaya ganoon. Kaming mag-iina ang magkakatulong na itinataguyod ang hanap buhay namin dito sa Pilipinas. Alam niyo po, minsan nga naisip ko kung nag-abroad ang papa namin para kumita ng malaki at hindi kami mahirapan. Ngunit ngayon tila yata baliktad kasi kinakailangan naming magtrabaho. Ngunit Tito Makoy, nagisnan ko na ito ang ganitong sitwasyon mula pa noong maliit pa kami kaya walang reklamo. Saka kinakailangan ding pag-isinupin namin ang kinikita ng papa namin. Yung meron kaming magawang kabuhayan dito sa Pilipinas. Kasi nga hindi naman panghabang buhay na nasa abroad si Papa. Nakapagtapos nga ako ng high school at pumasok sa college. Siyempre Tito Makoy, sa pinakamaganda at pinakatanyag na pamantasan sa aming rehiyon. Sa unang pagpasok ko sa college, nagawa pa ng mga magulang kong bayaran ang kabuuang tuition fees sa buong semester. Malaki rin kasi ang natitipid na discount, 1,000 pa ito kaya sayang naman. Subalit Tito Makoy, dumating ang mga taon at araw. Bagamat wala akong nakikitang kabigatan sa mga gastusing kinakailangan namin, parati kong naririnig na tila nag-aaway sa telepono ang papa at mama namin. May mga araw din nakitang-kita kong umiiyak ang mama namin. Noong hindi na nga ako nakatiis, "Ma, may problema po ba? Bakit kayo umiyak?" Yan ang tanong ko sa mama ko. "Hindi anak, hindi ako umiyak." "Ma, magsabi nga po kayo ng totoo." "Anak, wala. Hindi ako umiyak." Yan Tito Makoy ang palitan naming mag-ina ng pag-uusap. Pero Tito Makoy, hindi ako naniniwala sa mama ko. Dumating nga ang punto Tito Makoy na nagulat ako ng kaunti kasi hindi na binayaran ng buo ang pang-isang semester na tuition fees ko. Buwanan na lang ang pagbabayad namin at nararamdaman kong may kahirapan pa ng kaunti sa pagbibigay ng pambayad. Yung mga pag-aaway naririnig ko pa rin sa mag-asawa. Hanggang isang araw Tito Makoy, kinausap ako ng mama namin.
Sa sunod raw na pagbubukas ng pasukan, dalawa na kaming college. Baka raw pwedeng hindi mo na full load ang kunin ko kasi kakapusin sa pambayad. Ganoon na lang daw muna ang gawin namin para hindi kami matigil sa pag-aaral kaming dalawa ng kapatid ko. Tito Makoy, nagtaka ako sa sinabi ng mama namin. Kasi kung iisipin mo, nasa abroad ang papa namin, meron din kaming kinikita dito. Bakit kailangang magbawas ako ng units sa aking pag-aaral? Ma, ano bang problema? Magsabi po kayo sa amin, mama. Alam niyo po, hindi issue ang pagbabawas ng units, ngunit kinakailangan kong malaman kung ano ba ang problema. Yan, Tito Makoy, ang mahinahon na tanong ko sa mama namin. Wala, anak. Namroblema lang ang papa niyo kaya kinakailangang mag-adjust tayo. Ito ang wika, Tito Makoy, ng mama namin, sabay umalis ito at tila yata umiiwas sa akin. Isang araw matapos maihanda ng mama namin ang cake na kanyang i-deliver sa customer, nakita kong umiiyak ito. Bagamat Tito Makoy pilit niyang tinatago pero kitang-kita ko. Ma, ayos lang po ba kayo? Ako na lang kaya ang mag-deliver niyan tapos tutuloy na ako sa eskwela. Ito, Tito Makoy, ang wika at mungkahi ko sa mama namin. Ngunit hindi siya pumayag kasi raw mahuhuli ako sa pagpasok ko sa eskwela. Nung makaalis na ang mama namin, may oras pa naman bago ang klase ko at nakabihis na rin ako. Ang karinderya naman sarado na kasi ubos na yung mga pagkain. Wala akong magawa noong oras na iyon. Kaya sumagi sa isip ko na mag-login muna sa Facebook. Ako kasi, Tito Makoy, meron akong account sa Facebook, ngunit bibihira lang talaga akong mag-login. Ngunit ngayon dahil nga sa wala rin ginagawa, naisip kong mag-login. Total, matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-login sa account ko. Pag-login ko, Tito Makoy, sa aking account, ang daming suggested friends ang nakalagay sa notification. Tiningnan ko ito isa-isa. Subalit, Tito Makoy, nagulat ako sa isang account ng isang babae. Bagong panganak, may mga larawan at naroon ang papa namin. Ang papa namin ang kasama ng babaeng bagong panganak. Nabulaga ako sa aking nakita. Ang papa namin may anak na sa iba. In-scroll down ko ang kanyang account para tingnan ang iba pang larawan. Nakita ko dito noong buntis pa lang ang babae at bago nagbuntis, mga larawan nila ng papa namin. Ngayon, Tito Makoy, dahil sa aking nakikita, alam ko na ang mga naririnig kong pag-aaway nila ni mama. Pati ang madalas na pag-iyak ni mama na nakikita ko. Tinawagan ko sa messenger si papa, ngunit nakailang ulit ako ng tawag, hindi ito sumasagot. Nagngingit-ngit ako, Tito Makoy, sa galit. Kukumprontahin ko siya. Subalit yun nga, hindi niya sinasagot ang aking tawag. Kaya pumasok na ako sa paaralan noong hapon na iyon. Alam niyo po, wala ako sa aking sarili. Laging nasa isip ko si mama, ang kanyang mga pag-iyak nitong nakaraang araw at yung kanina nga. Tapos natuklasan ko pa ang papa namin na meron ng anak sa iba. Alam niyo, Tito Makoy, sa nakita ko sa Facebook, napagtagni-tagni ko na ang kwento. Ang babae dating katrabaho ni papa namin. Nauna itong nag-abroad sa United Arab Emirates. Ito ang nagtulak talaga kay papa na mag-abroad din at sa United Arab Emirates din. Dito nila ganap na nabuo ang kanilang kataksilan. Naitago muna nila sa una, ngunit noong mayroon ng ebidensya, nagbuntis ang babae at nagkaanak sila, hindi na nila naitago. Noong nasa paaralan na ako, Tito Makoy, first period ko pa lang ng klase, nagba-vibrate ang cellphone ko. Hindi ko ito pinapansin kasi nasa loob ako ng klase. Ngunit noong pangatlong beses nang nagba-vibrate ito, napilitan na akong lumabas sa silid at sagutin ang tawag. Ospital, Tito Makoy, ang tumatawag sa akin. Naroon daw ang mama ko na aksidente.
Kaya naman dali-dali akong nagpaalam sa aking propesor at tumakbo papunta sa ospital. Unconscious ang mama namin, nasa ICU ito. Alam niyo po talagang dalanga ng mga naiisip ko mula pa kanina, napahagulhol talaga ako. Hindi rin nagtagal dumating ang kapatid kong babae na si Yani. Nag-iiyak ito sa tabi ng walang malay na mama namin. Sa kamalasan Tito Makoy, sumunod na araw, pumanaw ang mama namin. Gumuho ang lahat sa akin Tito Makoy. Ngunit kinakailangan kong maging matatag kasi ako na lang ang natitirang sandigan nitong kapatid kong babae. Nagtanong-tanong ako sa mga nangyari sa pulis at sa mga nakasaksi, maging sa driver ng sasakyang nakabundol sa mama ko. Merong CCTV footage na pinakita ang pulis. Kitang-kita ko doon na tumawid basta ang mama ko. Hindi siya tumingin sa tinatawiran niya. Nabundol, natapon ang mga daladala niyang pinamili na sangkap sa paggawa ng cake. Kitang-kita ko rin Tito Makoy sa CCTV na tila naglalakad ang mama namin. Wala siya sa sarili. Iyon ang mga nakikita ko sa CCTV. Alam ko na Tito Makoy, ito'y dahil sa bago nga siya umalis ng bahay, umiiyak ang mama ko. At alam ko ang dahilan, ang kataksilan ng papa namin. Alam niyo Tito Makoy, noong oras na diniklarang wala na si mama, habang pinagmamasdan ko itong dinadala sa morgue, hindi ako umiyak. Nagmumura ako sa aking isipan sa labis-labis na galit ko sa papa namin. Alam niyo po, dahil nga sa kanyang kataksilan at sa tindi ng galit ko, hindi ko ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ni mama. Bagamat alam kong malalaman niya rin ito, buhat sa iba. Nung naiuwi na sa bahay ang bangkay ng mama namin, dala ng funeral parlor, dito Tito Makoy, hindi ko na talaga napigilang umiyak. Mama, I love you mama. I love you mama. Igaganti kita sa walang hiyang papa namin na yan, mama. Igaganti kita, mama. Huwag kang mag-alala. Hindi ko patatawarin yung kataksilang ginawa ng papa namin, mama. I love you, mama. I love you. Ito, Tito Makoy, ang aking pag-iyak sa harap ng nanay namin noong nakahimlay na ito sa bahay. Kailangan namin ng panggastos sa lamay kaya kinuha ko ang passbook ng bank account para mag-withdraw. Yung bank account ng mama ko. Tito Makoy, kaya kong pikiin ang perma ng mama ko kasi madalas ko itong ginagawa noon kung inuutosan ako ng mama namin na mag-withdraw at walang panahon para makapirma siya. Dito rin sa account na to iniuhulog ng papa namin ang perang padala niya buwan-buwan para sa aming pangangailangan. Subalit Tito Makoy, noong buklatin ko ang passbook, nalaman ko ditong mahigit na palang 1 taong hindi nagpapadala ang papa namin. Kasi walang transfer deposit na nakatala sa transaction record sa passbook. At pagdating ko nga sa bangko, humingi ako ng printout ng statement of account. Dito ko tuluyang nalaman na mahigit na ngang 1 taong hindi nagpapadala ng pera ang papa namin. Ngayon ko na nalaman Tito Makoy, kaya pala napilitan ang mama namin na pakiusapan akong huwag na munang kumuha ng full load. Kasi ang kinikita na lang namin sa karinderya at sa mga pa-order ng mama namin ng cake ang pinagkukunan. Wala na ang galing sa papa namin. Lalong tumindi Tito Makoy ang galit ko sa papa namin. Hayop ka, makikita mo, hayop ka, wala kang kwentang ama. Iyan Tito Makoy, ang wika ko sa sarili ko habang galit na galit ako sa aking natuklasan. 2 araw bago ang nakatakdang libing kay mama, biglang dumating ang papa namin. Alam mo Tito Makoy, nang makita ko siya, biglang nag-iba ang timplada ko. Kaya naman pakababa niya ng sasakyan, sinalubong ko kagad siya bago pa makapasok sa bakura namin.
Alam niyo po, nagsunuran sa akin ang aking mga kaibigan at mga kapatid ni Mama. Kasi iniisip nila na baka ano raw ang gawin ko. Anong ginagawa mo rito? Huwag kang tatapak dito. Umalis ka. Umalis ka bago ko ipakita sa mga tao kung anong kaya kong gawin sa isang taksil na ama. Umalis ka. Hindi ka pwedeng sumilip sa mama namin. Ano? Umuwi ka para ipakita na mabuti kang padre di pamilya? Yun ba? Ito Tito Makoy, ang salubong kong galit na galit sa papa namin. Anak, kailangan tayo ngayon ng mama nyo. Ito ang sagot niya sa akin na nauutal, Tito Makoy. Anong sinasabi mong kailangan ka ng mama namin? Kailangan pa ngayon pang wala na siya? Iyan ba ang sadya mo? O baka naman gusto mo lang masiguro na malaya ka na, malaya na kayo ng kalaguyo mo, yung ipinagbalit mo sa amin. Iyan ba ang sadya mo? Yan, Tito Makoy, ang panunopla ko sa papa namin. Anak, pakiusap anak. Ito muli ang kanyang wika sa akin. Anong pakiusap? Umalis ka dyan. Umalis ka. Umalis ka! Yan, Tito Makoy, ang sigaw ko sa kanya, kasabay na hinablot ko ang kanyang mga bitbit at itinapon ko iyon, Tito Makoy, sa kalsada. Ayaw mong umalis? Ha? Ayaw mo bang umalis? Pumasok ako sa bahay namin at sa pagpasok ko na namang iyon, nagsunuran sa akin ng aking mga kaibigan para sawayin ako. Ang akala siguro nila kung ano ang kukunin ko, itak o kaya delikadong bagay. Ngunit Tito Makoy, ang kinuha ko lang talaga ay yung balde na merong mga nakalagay na basurang kanin at ulam. Yung mga tiratirang pagkain sa mga hinugas na pinggan, dito inilalagay, pambahog ito sa baboy. Pagbalik ko nga sa gate, Tito Makoy, daladala ko ang balde. Ano? Hindi ka aalis? Umalis ka na! Hindi ka aalis? Yan, Tito Makoy, ang aking galit na wika, sabay isinaboy ko talaga ang balding merong pambahog ng baboy. Ang baho pa ganyan, Tito Makoy. Dahil nga, Tito Makoy, sa nagwawala talaga ako at walang nakakasaway sa akin, napilitan ng umalis ang papa namin. Alam niyo po, gwardyado ko si mama. Hindi ko talaga hayaang makalapit ang papa namin. Sa bahay, sa simbahan at maging sa sementeryo. Ito'y dahil sa sobrang pagkamuhi ko sa kanya. Hindi nga ako, Tito Makoy, naiyak sa buong proseso ng paglilibing sa mama namin. Ang libing kay mama ay ginawa hapon at binabantayan ko nga maging sa sementeryo na hanggang sa dumilim. Kasama ko ang mga kaibigan ko sa pagbabantay para masiguro kong hindi makakalapit maging sa puntod ni mama ang papa namin nung araw na iyon. Ngunit Tito Makoy, sa aking pagbabantay sa mama ko para hindi makalapit maging sa puntod ang papa namin, dito na ako, Tito Makoy, naiyak. Kasi sariwang-sariwa pa sa akin, naaalala ko ang mama namin. Yung mga araw na nakita ko siyang mayroong bakas na umiyak at yung mga nakikita ko talaga siyang umiiyak ngunit tinatago. Ini-imagine ko lang, Tito Makoy, kung anong klaseng sakit ang naramdaman at dinanas ng mama namin sa kataksilan at pagtalikod ng papa namin. Ito, Tito Makoy, ang nagpapaiyak sa akin. Awang-awa ako sa mama namin. Mula noon, hindi na nga nagtangkang muling pumunta sa bahay ang papa namin. Ilang buwan mula nang mailibing si mama, tumawag ito sa akin. Sinagot ko, Tito Makoy, ang kanyang tawag kasi pagkakataon ko itong sabihin sa kanya ang lahat na galit at sama ng loob na nararamdaman ko sa pangtatridor niya sa amin. Kaya naman, Tito Makoy, malulutong na mura ang inabot niya sa akin. At nung tumigil ako sa aking pagsasalita, siya naman ang nagsasalita. Isinarado ko na ang cellphone ko, pinatay ko ito, Tito Makoy. Hindi ko siya pinagsalita. Ang ginawa ko, Tito Makoy, itinaguyod ko ang hanap buhay namin na naiwan ni mama. Magkatulong kami ng kapatid ko kasi
Pareho naman alam namin ang paggawa ng cake at photo. Liban doon, tuloy din ang karinderya sa harap ng bahay. Ako Tito Makoy, pansamantalang tumigil muna sa pag-aaral. Pinauna ko ang kapatid kong makatapos, saka ko tinuloy ang aking pag-aaral. Makalipas ang mahigit 2 taon, nalaman ko na lang na hindi na pala bumalik sa abroad ang papa namin at ang kanyang kalaguyo. Tuluyan na silang nagsasama. Bumili pala ito ng pamasadang jeepney at namamasada dito sa lungsod. Isang araw Tito Makoy, maagang maaga, madilim pa, pumunta ako ng palengke para mamili ng mga kinakailangan sa karinderya. Sumakay ako sa isang jeep na upo sa may dulo doon sa kung saan sumasakay mismo ang mga tao. Hindi ko alam Tito Makoy, yung jeepney palang nasakyan ko ay ang jeepney ng papa namin. Siya mismo ang nagdadrive. Nakita ko na lang noong tumingin ako sa salamin sa kanyang harapan. Alam niyo po, nagkataon rin na walang ibang pasaherong sumakay hanggang sa narating namin ang sentro. At pagdating namin sa sentro, noong bababa na ako, lumapit ako sa kanyang likuran. "Oh, ito yung bayad." Yan ang wika ko Tito Makoy na walang galang at galit. Sabay itinapon ko sa kanya ang 50 pesos na pamasahe. Sa totoo lang Tito Makoy, ang pamasahe nga ay 9 piso lang naman. Ngunit matapos kong itapon ang 50 pesos, dali-dali akong bumaba. Pakababa ko, naglakad kaagad ako para mamili. Ngunit Tito Makoy, mayroon na akong mga tindahang naikot at mayroon na ring mga nabili. Pagbalik ko doon sa kalsada kung saan ako bumaba, naroon pa rin ang papa namin. Umiiyak ito sa loob ng sasakyan. Alam mo Tito Makoy, sa aking nakita, hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na awa. Iyak-iyak ka dyan, hayop ka. Ito ang pagmumura ko sa aking isipan, Tito Makoy. Tito Makoy, ang pinakahuling balitang narinig namin, nagsilang pala ang kanyang kalaguyo ng kanilang pangalawang anak. Ngunit sa kamalasan, naparalisa ito dala ng panganganak. Hindi ko alam kung anong klaseng medical case yan Tito Makoy, basta hanggang ngayon paralisado ang kanyang kalaguyo. Ganoon pa rin Tito Makoy, hindi ako nakakaramdam ng awa sa papa ko at maging sa kalaguyo niya. Kasi Tito Makoy, pareho lang sila dapat na magdusa. Kung ano man ang kanilang dinaranas ngayon, kung anumang unos ang dumating sa kanila, bagay lang yan sa kanila. Kinakailangan nilang maramdaman ang impyernong dapat dumating. Maging ikaw Tito Makoy, wala akong pakialam kung anong itatawag mo sa akin sa aking inaasal ngayon. Basta pinaparamdam ko lang sa kanila ang sakit ng kataksilan na ginawa nila sa amin. Lalong-lalo na ang papa namin. At maging yung kalaguyo niya Tito Makoy, dapat lang sa kanila na magdosa. Ngayon, ang problema ng aking taksil na ama ay ang pag-aasikaso niya sa kanyang paralisadong kalaguyo at ang pag-aalaga niya sa 2 nilang maliliit pang anak. Kami namang magkapatid Tito Makoy ngayon, ang kapatid kong babae nagtatrabaho na bilang supervisor sa isang BPO. At alam niyo po, noong buwan ng Setyembre nung nakaraang taon, ikinasal ito. Ako naman Tito Makoy, gaya nga ng sinabi ko, nakapagtapos din ako ng pag-aaral. Inaasikaso ko pa rin ngayon ang aming negosyo. Pinaplano ko na rin ang pagpapakasal namin ng aking syota. Sa kasalukuyan, nag-iipon na lang ng kaunti na kinakailangan naming gastusin sa pagpapakasal. At kagaya sa kapatid ko Tito Makoy, babantayan ko at sisiguraduhin kong hindi makakarating sa kasal ko ang papa namin. Kung sakali Tito Makoy na subukan niyang pumunta sa kasal ko, oras na makita ko ang kanyang anino, kahit pa siguro nasa gitna ng seremonya ng kasal, papatigilin ko ang pare para ipagtabuyan lang siya. Hanggang ngayon kasi Tito Makoy, hindi nawawala ang galit ko sa kanya. Ayokong makita siya, ayokong marinig ang boses niya, ayokong makinig sa kung anumang sasabihin niya, ayokong makipag-usap sa kanya.
Hindi nagbabago ang aking galit. Kahit pa matagal na ang panahon, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nakikita ko noon sa mama namin. Ang labis-labis na awa ko sa mama namin ang nagtutulak, kaya ganito na lang ang galit ko sa papa namin. Hindi ko kayang patawarin ang papa namin. Sa ngayon, wala akong planong magpatawad at hindi ko kayang magpatawad. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana mapili nyo po at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Ariston. Maraming salamat, Ariston, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Kahit sino naman na malagay sa kalagayan mo, sigurado akong ganyan din ang mararamdaman. Lalong-lalo na't nawala pa ang mama mo. Kaya naiintindihan kita dyan. At pinupuri nga rin kita dahil sa kabila ng unos na dumating sa inyong mag-iina, ngunit nagawa mo pa rin magtapos, nagawa mong mapagtapos ang iyong kapatid. Kahanga-hanga yung ginawa mo. Yung sinasabi mo na hindi mo kayang patawarin ang papa mo at parang wala ka talagang planong patawarin ito, naiintindihan kita dyan. Kahit nga sino naman talaga ang malagay sa kalagayan mo, maaaring ganyan din. Kasi ang pinakamasakit unang-una na malaman, pinakamasakit sa isang anak yung kitang-kita mo mismo na tinalikuran kayo, yung ipagpalit kayo sa iba, kayong pamilya talikuran at ipagpalit sa kalaguyo. Talagang napakasakit niyan kahit na sino. Kaya kung sinasabi mo ngayon na di mo kayang magpatawad sa papa mo at wala kang planong patawarin siya, naiintindihan kita dyan. Ngunit ang hindi lang talaga ako sang-ayon ay yung pagtatapon mo ng pera sa kanya nung aksidenteng nakasakay ka sa kanyang jeep. Foul iyon sa akin. Huwag naman ganoon. Pwede yung ibinigay mo na lang sana yung pera, hindi ka nagsalita, hindi ka nakipag-usap, tapos bumaba ka. Yun na. Pero yung itapon mo yung pera sa kanya, foul yun sa akin. At yung isa pa, sa unang bahagi nitong sulat, sinasabi mo na parang gusto mong manuntok ng isang ama. Bagamat hindi mo nga ginawa, pero sa lahat po, huwag. Huwag nating gagawin yan. Yung susuntukin mo, sasampalin mo, tatadyakan mo ang magulang mo. Huwag na huwag. Wala tayong karapatang paglapatan sila ng kamay. Talagang napakasama niyan. Ang gawin na lang natin, sa halip na mapaglapatan natin ng kamay ang mga magulang, umiwas na lang. Tama na yan, Ariston, na kung ayaw mo siyang patawarin, huwag mo siyang patawarin. Ngunit huwag mo nang uulitin yung tapunan siya ng pera. Sa muli, maraming salamat at best wishes nga pala sa pagpapakasal mo at ng iyong syota. Sa muli, maraming salamat. Ngayon mga kaibigan, sa atin pong shoutout, ang mga nagpapa-shoutout sa akin ay si Wawin0826. Wawin, maraming salamat sa pakikinig. Nagpapa-shoutout din si Udang TV 3259. Tama ba ang pagbigkas kong Udang TV o kaya Uud ang TV 3259? Pakisulat mo nga dito sa comment kung tama. Alin ba dyan ang tama? Udang TV o kaya Uud ang TV 3259. Silent listener daw siya kaya nagpapa-shoutout. Maraming salamat muli sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa suporta. At nagpapa-shoutout din si Adon Vlogs 4695. Maraming salamat, Adon Vlogs 4695. Sa muli mga kaibigan, yung mga gustong magpa-shoutout, isulat nyo po sa pinakahuling upload ko para siguradong mabasa ko. Kasi kung sa mga matagal ng upload, malaki ang posibilidad na hindi ko yan mabasa. Sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.